Pinahayag po naman senatorial candidate number 38 sa balota, Rodante Marcoleta, na malaking tulong sa ekonomiya ng bansa ang pagbaba ng singil sa kuryente. Abay talaga naman. At sa pamamagitan nito, mas marami daw pong negosyante ang mamumuhunan sa bansa anumang uri ng negosyo. Pakinggan natin ang balita mula kay Erlo Bringas. Erlo? Mas dama ngayon ng maraming household ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Partikular nga dyan ay mga karaniwang Pilipino na umaaray na rin sa mataas na singil sa kuryente sa maraming pagkakataon dahil sinasabayan pa nga kasi ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Kabilang yan sa naging agenda tinalakay ni senatorial candidate Rodante Marcoleta sa naging pagbisita nito sa ating mga kababayan sa probinsya ng Batangas. Ayon kay Marcoleta, dapat anilang maisaayos ang umiiral na batas patungkol sa energy supply at energy law ng bansa na siya ding nakikita niyang paraan para may pumasok na mas maraming nais mamuhunan sa ating bansa. Ay kailangan po nating maibaba kaagad ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ito po ang pinakasusi para po ang ating ekonomiya ay mapaunlad natin. Dahil po pag bumaba ang singil ng kuryente, marami pong mga negosyante, mga mangangalakal, mga kapitalista ang magtatayo ng pabrika, ng pagawaan at negosyo sa ating bansa. Mas mabuti nila na isaayos na lamang kasalukuyang umiiral na batas para mapababa ang singil sa kuryente. Kabilang na dyan ang mga paraan kung paano mababawasan pasanin ng mga consumer. Maging matapyasan na rin ang iba't ibang mga fee na isinasama pa sa total billing ng isang household. Hindi rin nila sagot ang puro ayuda na ipinapamahagi sa mga nangangailangan nating mga kababayan, kundi maayos na serbisyo sa kuryente, tubig at marami pang iba na dapat abot kaya ng isang karaniwang Pilipino sumasahod lamang ng minimum. Kapag mababang singil sa kuryente, mas magiging mababa din ang production cost at hindi mahihirapan ng mga nais mamuhunang negosyante sa ating bansa. Naisip ko nga po hindi naman kako po pwedeng ayuda-ayuda na lang. Hindi naman ito ang hakbang, hindi ito ang sagot para iahon mo sa kahirapan ang pamilya ng isang mahirap na Pilipino. Yung ayuda po, pwede lang yan sa mga emergency. May nasunugan, may nabagyo, may nabaha, talaga pong ugaling Pilipino yan, tutulungan mo Pero hindi mo pwedeng gamitin ito na sagot para sa ganun ay iahon mo ang kabuhayan o iligtas mo siya, i-graduate mo siya sa kahirapan. Hindi po pwede yun. Pero sa tansya ko po, wala pang 10% ang nabibigyan. 194 billion pesos po ito Kung wala pang 10% ang binibigyan mo, saan po napupunta ang pera? Matagal na sana raw na isaayos ito sa nagdaang kongreso. Ang kaso, iba ang inuna ng kongreso sa halip na unahin ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sabi pa ni Marcoleta, mga issue at iba pa ang kailangan ng unahin ng mga nakaupo sa pwesto. Hindi mga pansariling interes lamang na hindi naman makakatulong para mapaunlad ang ating bansa, magsasanhi lamang ng pagkakabahabahagi. Mas gusto po nilang pag-usapan ng pamumulitika kaysa ituon natin ang ating atensyon sa napakalaking problemang hinaharap ng ating bansa. Nakita po ninyo, puro Quadcom na lang po ang pinag-usapan namin nung itong huling araw na ito. Pati impeachment ng Vice President, puro ganun na lang. Puro paghihiwalay, puro pagkakawatak-watak ng ating mga mamamayan. Hindi po nila tinitingnan kung anong kalagayang pangkabuhayan ng ating bansa ngayon. Erlo Bringas para sa 100% balita.